Sa mga sasakyan, at least para sa akin, kapag sinabing basic, para mong sinabing nagtitipid. Pero kapag sinabi mong simple, para mo na rin sinabing elegante. Dalawang salita yan na pareho lang naman ang ibig sabihin, pero iba ang dating, diba? Pero kapag sinabi mong efficient, it gives an undeniable impression na well-built ang sasakyan. Yan ang impression ko sa Suzuki Ertiga. Simple lang, walang arte at hindi nag-iinarte. Oo, matipid ang performance and looks, pero matipid din naman to sa maintenance and sa fuel consumption. And speaking of fuel consumption, isa to sa mga pinakamatipid na 7-seaters na sasakyan ever since. At para mas mapataas pa ang fuel efficiency, kagaya ng ibang manufacturers, syempre, nag-i-innovate din ang Japanese car maker na to. Kaya sa video na to, pag-usapan natin ang Suzuki Ertiga GLX 1.5 automatic transmission. Long pause kasi gusto kong emphasize ang next word, which is hybrid. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. At the front, I've said this many times before, I don't like chromes pero dito sa grill ng Suzuki Ertiga, parang they made it work. Okay naman siya, at least for me. Goldilocks zone kumbaga. Halogen pa rin ang mga ilaw nito kasi nga basic. Pero at the very least, projector yung kanyang headlamps. Take it from me na nakaranas ng projector halogen headlamps against sa halogen headlamps lang. Malaking tulong yung projector na yan. For the model na nakita ko sa Mias 2024, meron tong body kits. Sa front, meron siyang chin. Sa side skirts, well, sa gilid, meron siyang side skirts. Then sa likod, yung kanyang rear bumper, medyo kakaiba rin. I'm pretty sure na ito ay additional add-ons para sa Suzuki Ertiga. I have checked in their website and mukhang this does not come out of the factory, but somebody in the comment section, comment down below and let me know kung mali ako. Pero kung kasama to, well, panalo kasi sporty tignan ang Ertiga na to kung merong kang ganito. Looking at the side, it sits on a 15-inch alloy wheels na medyo, frankly, maliit siya for today's standard. 15 inches was so 5 years ago if you ask me. Pero sa totoo lang, yung 15-inch wheels will tank your pocket and bank account kapag dumating na ang panahon na kailangan palitan ang mga goma ng gulong. At the end of the day kasi, this is a budget MPV and people mover. So as expected, wala tong roof rack kasi nga MPV to, na people mover, not baggage mover. Speaking of being an MPV, well, MPV to, hindi siya crossover, kaya thank God walang black plastic claddings all around. It has door chrome handles which I really don't like, lalo na at ito ay geared towards simplicity. Pero what is important here is yung kanyang repeating turn signal lights sa kanyang side mirrors. And again, meron tong side skirts na I really don't think kasama out of the factory. Looking at the back, as I have mentioned, meron tong kasamang mga body kits and I think yung spoiler neto, hindi rin to kasama out of the factory. Medyo nailang ako nung una kong nakita to, kala ko kaibang model kasi dahil sa kanyang spoiler. It looks good pero yun nga, I believe this is an add-on. Now, rears on the back, simple and elegant ang design ng kanyang housing pero going back to the theme of the vehicle, basic to kasi mga halogen pa rin at hindi LED ang kanyang mga ilaw. For the year 2024, yung iba sasabihin na Jurassic na to, pero sa totoo lang, if it gets the job done, ba't mo kailangan palitan kung tataas lang rin naman ang presyo? What is not Jurassic though is its reverse camera and its reverse parking sensors. Malaking tulong to para sa atin ngayon. Invaluable yan kapag umatras tayo pagka magpapark. Opening the manual lift kit, kahit gamit mo ang third row seats, meron pa ring ample space dito para maglagay ka ng mga gamit. Similar nga pala sa labas, etong net na nakita nyo, I think this is also an add-on. Having 3 rows is very important para sa ating mga Pilipino para kung gusto nating mag-travel together with 6 other people. Pero kung kailangan mo gamitin ang likod, madaling itiklop
para magkaroon ka pa ng more usable space kung kailangan mo maghakot ng mga gamit. Similar sa other vehicles na merong third row seats dito sa Pilipinas, itong third row seats na to, comfortable siya to seat 2 people, pero best na may liit na tao or mga young adults ang isakay mo dito kasi hindi sila ganun ka-komportable sa long drives. Entering the rear seats, combination of plastic materials and soft touch materials yung kanyang nasa gilid ng pinto. Hard plastic materials are there to keep the cost down and to make it durable in the long run. Yung cloth soft touch materials naman, nandyan siya to make the passengers more comfortable. Usually, dyan nagre-rest ang mga elbows ng mga pasahero natin. Adjusted for my driving position nga pala yung harapan na upuan neto, kaya as you can see, me sitting behind me, standing at 5'9", 5'9.5" on a good day, medyo masikip na pero comfortable pa rin naman. This can seat 3 people pero kung 3 tao na kagaya ko, medyo mahirap na yun. Kaya best na yung 5th passenger or yung nasa gitna, young adult or maliit na bata. In case nga pala na 2 tao lang ang sasakay dito sa likod, meron din siyang center armrest. Wala nga lang cup holders, pero at the very least, meron siyang 4 aircon vents. 4 divided by 2, merong tigalawang rear aircon vents ang mga pasahero sa likod kung 2 lang sila. Entering the front seats, hard but durable plastic materials and combination of soft touch materials ang meron dito sa sidings. Straight through forward ang controls, nandyan ang lock, unlock ng mga pinto, and yung power windows na nasa driver sides din. Manually adjustable ang upuan neto. Okay lang yan, ganun talaga, economy car to. Munti ko nang malimot sabihin, pero naka-cloth materials nga rin pala ang upuan neto, hindi pa siya leather. Pero yun nga, again, okay lang yan kasi nga economy car to. In the front aircon vents nga pala, merong diffuser, yung mga vents malapit sa pintuan para yan ma-prevent yung pag-moist pagka malamig or umuulan habang nakabukas yung aircon mo. I don't see that everyday kasi on economy cars, kaya it's nice na nandyan siya and I wanted to point that out. Despite this being an economy car, meron siyang cruise control. This is very usable for those na bibili na sakyan na to kasi this is a people mover and most likely maraming highway ang dadaanan nito. Kaya malaking tulong ang cruise control para sa driver pagka mag-drive sa mga highway. Aside doon, everything else is, well, simple yet basic. It's both pros and cons. Simple kasi marami siyang buttons pero intuitive yung mga silbi ng mga button na yun. Automatic aircon controls, check. Manual handbrake, check din. 10-inch multimedia audio touchscreen, check na check. Laki niyan. Wala nga lang tong Apple CarPlay or Android Auto, pero again, economy car, huwag masyadong mag-expect. Push to start button is there, 12-volt outlet is there, USB Type-A charger is there. Yes, medyo luma ang Type-A, marami nang naka-Type-C ngayon, pero for sure, mas marami pa rin ang naka-Type-C or Type-A rather, ng mga old cables to charge our mobile phones and other gadgets. Overall, yes, this is a basic cockpit pero simple enough and very usable for our everyday use. Now, for the pricing. At the time of recording of this video, ang Suzuki Ertiga 1.5 GLX automatic transmission, long pause, hybrid is priced at 1,178,000 Philippine peso. For what it is very affordable. Yes, basic, simple, but very efficient. And mas pinatipid pa to because of its mild hybrid implementation. Yes, I consider this as a mild hybrid implementation kasi unlike yung ibang hybrids dito sa Pilipinas, hindi ganong kataas ang kanyang fuel efficiency. Plus, it doesn't have the technology na meron yung ibang hybrid implementation na nagpapatipid nito. You can look it up in the internet yourself and makita nyo hindi to kasama sa mga coding exemption ng Evida. Pero despite that, if you are looking for a 7-seater MPV na people mover, best to look at Suzuki Ertiga. This is one of the tried and tested MPVs dito sa market natin. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.